Dear Kuya Bono, tawagin mo na lang ako Kuya Bono sa aking palayaw na Bali. Ang palayaw kong ito, maniwala kayo ay produkto ng pag-iibigan ng aking nanay Bana at tatay Lito. Pero kung sa iba, nagbula lang din sa tunay nilang pangalan ng palayaw nila, gaya ng tatay ko na ang tunay na pangalan ay Carlito, kaya naging Lito. Ako ay napakalayo ng tunay na pangalan ko sa palayaw ko. At dati nga, lalo na nung high school pa lamang ako ay nagtataka ako kung bakit o saan nagmula ang pangalan kong Wolfram. Bakit yun ang ibinigay na pangalan sa akin ng amo na aking nanay na si Lola Tasha noong ako ay isilang ni nanay sa ospital. Pero noong third year college na ako ay ako mismo ang nakapagbigay ng kahulugan at halaga sa aking pangalan. At nagsilbi pa nga itong inspirasyon sa akin para maging matatag at tumapang pa sa laban ng buhay. Maaga kong nasaksihan ng kahinaan ng mga magulang ko, Kuya Bono, kaya't nasabi ko noon pa lang na hindi ako tutulad sa kanila. Kung paano nabuo ang kanilang pag-iibigan ay sa ibang tao ko na lang nalaman. Pero kung paano ito nawasak ay ako na mismo ang nakasaksi. Sa lahat ng paghihiwalay, mayroong nagkulang at may sumobra. May nagkasala pero may dahilan kung bakit nagawang magkasala ng isa. Hindi ko kailangan maging isang civil engineer upang maunawaan na ang pagkawasak ay sanhi ng pressure sa isang bagay na marupok. Huwag mo nang isipin ang karaniwang salamin dahil oot makinis ito at makintab ngunit madali itong mawasak. Sa amin ng mga civil engineers, madalas ay konkreto ang nagagamit naming halimbawa upang sukatin ang tibay laban sa tension, stress and pressure. Samantalang sa mga mining engineers naman ay diamante ang sinasagisag nilang bagay. Hindi lamang sa halaga nito kundi dahil sa katotohanan na nabubuo ang isang diamante mula sa matinding pressure at temperatura. Kaya nga kapag sinabi nilang ang isang babae ay naihahambing sa isang diamond, hindi ito nangangahulugan na siya ay mayaman, sobra ang kagandahan o kasikatan, kundi dahil siya ay matapos dumaan sa matinding pressure, hindi lang siya nanatiling buo pa rin kundi lalo pang gumanda, tumibay at nagkaroon ng mas mataas na halaga. Unfortunately, hindi maihahambing sa isang diamante noon ng aking ama at ina dahil naging marupok sila. Pero ako na anak nila, ako na produkto ng pag-iibigan nila noon ay natural na matibay. Hindi man sikat, hindi man makinang ngunit natural na matibay dahil ako ay isang Wolfram. Isa akong ordinaryong bata noon na ilan sa mga katangian ay ang pagiging masayahin, masipag, magalang pero mahilig maglaro. Laging tumatakbo, laging pawisan at oo, hindi ako mabango. Masasabing madungis ako noon at hindi maayos manamit dahil nung elementarya ako ay nasa abroad ang aking nanay Bana. At ang lola Maring kong dati ay nag-alaga sa akin nung maliit ako ay nawala na rin nung grade 3 pa lamang ako. Sumunod na nag-alaga sa akin ay si Tita Mary ko pero maaga namang nakipagtanan kaya naiwan ako sa poder ng aking tatay Lito. Si Tita Mary ay nag-iisang kapatid ni tatay. Lumaki silang walang ama dahil ang aking lolo na asawa ng aking lola Maring ay nangalunya at siya ay pinalayas daw noon ng aking lola Maring. Dalawa sa naging dahilan kung bakit nalugmok sa pagiging lasenggo si Tatay Lito ay ang pagkawala ni Lola Maring at ang pagkikipagtanan ni Tita Mary na noon ay ginagapang ni Tatay sa kanyang pag-aaral. Dati nang umiinom si Tatay Lito pero madalang lang. Madalas ay kapag may okasyon lang. Ngunit simula noong mag-abroad si nanay, nawala si Lola Maring at nagtanan si Tita Mary, parang sinisi ni Tatay Lito ang kanyang sarili at nalulong ito sa alak.
Ang pag-alis ni Nanay Bana upang maging katulong sa Kuwait ay labag sa kalooban ni tatay. Kahit kasi hindi siya nakapag-aral at hamak lang siyang mason sa construction, ay may dignidad at prinsipyo siya at ayaw niyang ang kanyang mahal na asawa ay inaalipin lang sa ibang bansa. Kaso nga lang, si Nanay Bana ay may mga pangarap, hindi lang para sa akin na nag-iisang anak nila, kundi para sa aming buong pamilya. Lumaki naman si Nanay Bana sa mahirap na pamilya sa Pagadian City, Mindanao. Kaya nga siya napadpad sa Luzon upang makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagkakatulong. Doon siya nakilala ni tatay na noon ay baguhan pa lang din sa pagko-construction. Sila ay nagkaibigan at kahit parehong 19 pa lang ay nagsama sila sa isang paupahan na parang mag-asawa na noong mabuntis na ni tatay ang aking Nanay Bana. Pero kahit buntis na noon, si nanay ay nanilbihan pa rin siya kina Lola Tasha na amo niya. Stay out nga lang siya dahil nagsasama na sila ni Tatay Lito sa isang paupahang kwarto malapit lang sa malaking bahay ni Lola Tasha. Natatandaan ko ang pagiging masungit at mataray ni Lola Tasha, pero ginintuan ang kanyang puso sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Siya nga daw ang nagdala kay Nanay Bana noon sa ospital noong isilang na ako ni Nanay Bana, at si Lola Tasha din ang nagbigay sa akin ng pangalang Wolfram dahil parang wala daw sa maayos na mentalidad noon si Nanay matapos itong mga anak. Para daw siyang lutang. Makaraan ng ilang araw matapos lumabas na kami ni Nanay sa ospital, ay inuwi kami ni Tatay Lito sa bahay ni Lola Maring sa Padre Garcia, ang bayang sinilangan ng aking Tatay Lito. Doon ako nagkamalay at ang naaabot ng alaala ko ay sina Lola Maring at Tita Mary ang lagi kong kasama dahil ang aking Nanay Bana at Tatay Lito ay nasa Batangas City at kadalasan umuwi lamang sila kapag araw ng linggo na siyang day off nila. Natatandaan ko rin lalo na nung grade 2 pa lamang ako ay sinasama ako ni Nanay Bana sa bahay ng amo niyang si Lola Tasha sa Batangas City. Doon ay nakakalaro ko si Eliza na apo ni Lola Tasha. Si Eliza ay anak sa pagkadalaga ni Mami Glenda na bunsong anak ni Lola Tasha. Si Mami Glenda ay civil engineer noon dito sa Abu Dhabi. Hindi siya babaeng babae. Makikita mo yun sa kanyang itsura at maririnig mo rin sa kanyang pananalita. Naging napakabuti ni na Lola Tasha at Mami Glenda sa amin ng nanay ko, pero nagdesisyon pa rin ang nanay ko na umalis sa kanila upang sumahod ng mas malaki sa pamamagitan ng pagiging domestic helper sa bansang Kuwait. Ipinagpilitan niya ito sa aking tatay dahil gusto ng aking nanay na mapaghandaan daw ang aking kinabukasan. Nasa abroad na daw si Nanay Bana noong pumanaw si Lola Maring na ina ng aking Tatay Lito. Daw, sabi ko, dahil hindi ko talaga natatandaan. Ang natatandaan ko ay kaming dalawa ni Tita Mary sa maliit na bahay ng aking lola. At paminsan-minsan noon ay umuwi si Tatay Lito sa amin sa Padre Garcia, pero laging nasa inuman. Grade 1 yata ako nung marinig ko ang salitang "Lasenggo ang tatay mo, Bali." Grade 2 ako, tuluyan nang iniwan ni Tatay Lito ang Batangas City at pumirma na siya sa Padre Garcia. Natatandaan kong pumapasok pa naman siya sa trabaho sa construction, pero madalas tuwing hapon ay nag-iinom kasama ang mga kaibigan niyang lasenggo din. Kapag gabi na ay uuwing laseng at madalas ay umiiyak at kasabay nga ng mga salitang napakawalang kwenta kong tao. Grade 4 na ako nung magtanan bigla si Tita Mary na noon ay 3rd year na sa college. Pinag-aaral siya ni Tatay Lito. Bigla na lang hindi umuwi ng bahay si Tita Mary. Malinaw na sa alaala ko ang tungkol doon dahil 10 years old na ako noon. That time ay hindi na nakakapasok sa construction si Tatay Lito.
Nasa bahay na lang siya at hindi nawawalan ng bote ng hinebra sa aming maliit na ref noon. Tapos kapag kumagat na ang dilim, darating na ang mga kaibigan niya at mag-iinuman na sila. Noon ay may dalawa pang babaeng magkaibigan ang madalas ay kainuman nila. At ako mismo ang nakakita isang hating gabi na kasama ni Tatay Lito ang isang babaeng yon, si Tita Marga sa dating kwarto ni Lola Maring. Alam ko masama yan at hindi patas yan sa aking nanay Bana na nagpapaalipin sa mga Arabo sa Kuwait upang may maipadalang pera, kaya lubos kong naunawaan ang galit ni Nanay Bana noong dumating siya galing abroad at inaway ang aking Tatay Lito. Malakas ang bunganga ni Nanay Bana noon. Napakatapang niya at binantaan niya si Tatay Lito na kung hindi pa siya magbabago ay maghihiwalay sila. Natatandaan ko ang sagot ni Tatay Lito noon. Magbabago ako kung hindi ka na babalik sa abroad. Kaso bumalik pa rin si Nanay Bana at si Tatay Lito nga ay nagpatuloy sa kanyang maling gawain. Makaraan ulit ang 2 taon, first year na ako noon sa high school, umuwi si Nanay Bana at nakipaghiwalay na ng tuluyan sa aking Tatay Lito. Ang sabi sa akin ni Nanay Bana noon, iuuwi na lang kita sa Pagadian City, anak. Doon ka na lang mag-aaral. Ang mabilis ko namang sagot ay, ayoko, Nay. Dito lang ako kay Tatay. Nagalit din sa akin si Nanay Bana noon at sinubukan niyang ipaliwanag sa akin ang aming sitwasyon, pero ang totoo ay hindi niya kailangan gawin yun dahil nauunawaan ko na noon ang lahat. Nauunawaan ko na kasalanan ni Tatay Lito kung bakit sila naghiwalay. Pero nauunawaan ko din kung bakit yun nagawa ng aking tatay. At hindi pwedeng mabura ang pagmamahal at respeto ko sa aking tatay dahil lang sa kasalanan niya sa aking nanay. Para sa akin noon ay pareho silang mali. Mali din ang aking nanay dahil umalis siya. Iniwan niya kami at kami ang dahilan niya kung bakit siya nag-abroad. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ay nasa panig ako ng tatay ko na ang rason ay hindi namin hiniling na mag-abroad si nanay para sa amin. Madalas kong marinig si tatay noon habang kausap ang mga kainuman niya. Ang sabi niya, hindi ko gustong mag-abroad siya. Tatatlo pa lang naman kami. Mag-isa pa lang si Bali na anak namin. Hindi kami naghihirap dahil nagtatrabaho naman ako, pero siya kasi maambisyon siya kaya kahit ayaw ko, humayo siya. Nag-abroad siya. May isang kainuman si tatay noon na sumagot ng ganito. Ang kanyang misis ay nasa abroad din. Malaki ang naitutulong nila, paring Lito. Kami nga, hindi naman kami magkakabahay kung hindi sa pag-a-abroad ng kumari mo eh. Sumagot si tatay noon. Sa inyo pare, okay lang dahil marami kayong anak at malalaki na sila. Yung inaanak kong si Paula, masipag pa at marunong sa lahat ng gawaing bahay. Ganon din ang ibang anak nyo pa. Ang si Bali ko, nag-iisa lang yan pare. At simula nung maglayas ang kapatid kong si Mary, napabayaan na yan. Kami ng mag-ama ang napipilitang magluto ng pagkain namin, maglaba ng mga damit namin. Minsan, nasasaktan ko pa nga yung anak ko dahil nakikipaglaro pero makalat dito sa bahay. Kaya lang ay lalaki yan at hindi siya dapat nauobliga sa mga gawaing bahay. Wala lang kaming magagawa dahil ang dapat sanang gumagawa sa mga gawain dito ay nasa abroad. Ibang bahay ang nililinisan at ibang pamilya ang pinaglalaba at pinagluluto. At kaming pamilya niya ang kawawa at napapabayaan dahil sa ambisyon niya. Umanig talaga ako sa Tatay Lito ko noon, Kuya Bono, dahil yung side niya ang naririnig ko madalas at yung sitwasyon namin ang nakikita at nararanasan ko directly. Si Mama Pearly ay matalik na kaibigan ni Nanay Bana. Kay Mama Pearly na noon nagpapadala si Nanay ng pera at saka binibigay sa akin ni Mama Pearly. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi ako nakakaligtaan bigyan ni Tatay Lito ng perang pambaon ko. At hindi lang yung sapat kundi sobra pa.
Yung school ko ay libre. Walang matrikulang binabayaran dahil pagmamay-ari ng gobyerno. Tinatanggap ko ang perang binibigyan ni Mama Pearlie mula sa nanay ko pero itinatabi ko. Yung lumang baunan ko nung elementarya ko, lunchbox yun na stainless. Doon ko nilalagay ang perang inaabot sa akin ni Mama Pearlie buwan-buwan. Nakalagay yun sa aparador ko sa kwarto ko. Naiipon lang doon dahil totoo ang sabi ng tatay ko na kaya niya akong pag-aralin. Kaya niyang tustusan ang mga pangangailangan ko. At hindi talaga kailangang lumayo ni Nanay Bana para magtrabaho dahil hindi kami naghihirap. May lote at bahay na kami, yung iniwan ni Lola Maring kay tatay. Hindi nga lang maganda at malaki, pero tama din ulit si tatay sa sinabi niyang kapag nakapagtapos na ako ng college at nakapagtrabaho ay ako na lang ang magpapaayos sa aming bahay. Kaso may ibang isip si Nanay Bana. Isang araw ay nalaman ko na lang kay Sheena, panganay na anak ni Mama Pearlie, na bumili ng lote si Nanay Bana sa Purok 3. Yun ang sentro ng aming barangay dahil naroon ang barangay hall, ang community center, pati ang kapilya at elementary school. Naroon din ang bahay ni Sheena. Yung sa aming purok kasi ay dulo, Purok 6. Pero ang aming barangay Kuya Bono, para lang ma-imagine nyo, ay napakaluwang nito. Pero mahigit 2,000 lang ang rehistradong residente. Magkakalayo ang mga bahay at makikita mo sa paligid ay mga punong kahoy, taniman ng kalamansi at kape, niyugan. Walang bukid sa aming barangay Kuya Bono dahil walang irigasyon. Pero ako'y nangarap na magkaroon ng bukid nung minsang isama ako ni Mama Pearlie sa kanilang bayan sa Talugtog, Nueva Ecija. At manghang-mangha ako sa tanawin sa kanilang barangay dahil napakalawak na bukid naman ang nakikita ko. Parang walang hanggang bukid na kulay berde. May malaki silang irigasyon doon kung saan naranasan ko ring maligo. Sayang lang dahil hindi pa uso ang camera phone noon. Kaya sarap sanang pagmasdan ulit ang masasayang alaalang dulot ng lugar na yon sa Talugtog, Nueva Ecija. Kuya Bono, maligaya ako noon hindi lang dahil sa magandang tanawin sa barangay na pinagmulan ni Mama Pearlie, kundi dahil kasama ko din noon ang anak niyang si Sheena na siyang kauna-unahang babaeng hinangaan at inibig ko. Noong mga panahong yun sa Talugtog, Nueva Ecija ay pareho na kaming 14 anyos ni Sheena at pareho namin gusto ang isa't isa. Wala pa kaming relasyon noon pero ramdam kong pareho kaming masaya at pinahahalagahan ang bawat isa. Hindi ko rin makakalimutan ng bakasyon na yon, hindi lang dahil sa karanasan ko sa Nueva Ecija kundi dahil nung umuwi na kami ng Padre Garcia, Batangas, ay nadatnan kong may kinakasama na si Tatay Lito sa aming bahay. Isang babaeng noon ko lang nakita, maputi at may mga tattoo sa braso at dibdib niya. Siya, si Tita Angel. Noon Kuya Bono ay kinabahan ako dahil parang matutuldukan na talaga ng tuluyan ang pag-asa kong magkakabalikan pa ang nanay at tatay ko. Oo, nung araw na yon ay mahigit 1 taon na silang hiwalay at umasa ako na magkakaayos pa sila, lalo na't yung unang babae ni tatay ay hindi naman na nagpakita. Kaya lang pagsilip ko sa kwarto ni tatay nung araw na yon, na dumating ako galing ng Nueva Ecija kasama ni na Mama Pearlie, ay nakita ko ang malaking maleta ni Tita Angel. At tama, doon na nga siya sa amin tumira. Diretsahan sa akin si tatay dito noon. Kung ayaw mo kay Angel, maunawaan kita. Pero anak, huwag mo sana siyang pakikitaan ng masamang ugali dahil mabait ang Tita Angel mo. At oo nga, tama si tatay. Mabait naman si Tita Angel, masipag sa bahay at higit sa lahat, masarap magluto.
Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay uso na ang cellphone, ngunit kahit may pera akong nakatabi sa aking stainless na baonan ay hindi ako bumibili. Pero minsan ay magkausap kami ni Sheena sa ilalim ng puno ng mahogany sa tabi ng tindahan nila. Ang puno na yun ay napaikutan ng circle na mesa na konkreto. Imagine mo na lang ang bilog na mesa pero may butas sa gitna dahil naroon ang puno ng mahogany. At kami pa ang gumawa nun. Assistant ako ni tatay nung gawin namin yon. Ang mga upuan ay pabilog din, nakaayon sa pabilog na mesa. Nasa kanto ang bahay na minana ni Mama Pearly sa magulang niya. Si Mama Pearly ay nanay ng mahal kong si Sheena. Ang tindahan nila ay nasa mismong corner ng kanto kung saan nasa harap nga nito ang puno ng mahogany na ginawan namin ng konkretong mesa at mga upuan. Doon uupo ang sino mang gustong magmerienda at doon kami nakapwesto ni Sheena nung gabing yon na sinabi ko sa kanya na makitext siya sa mama niya. I-text niya ang nanay ko at sabihin nitong may kinakasama na ang aking tatay Lito. Alam niya na. Sagot ni Sheena sa akin noon. May chismis bang nakakalagpas sa mama ko? Dugtong pa niya. Hindi siya proud sa pagiging chismosa ng mama niya pero palagay na siya sa akin kaya kaya niyang sabihin yon. Kaya lang ay nagulat din ako sa sumunod na sinabi pa sa akin ni Sheena. Pero kung gusto mo makausap ang nanay mo, Bali, hiramin ko ang cellphone ni mama. Hindi na, nakakahiya. Hindi, Bali. Sa tingin ko kasi baka may gusto ring sabihin sa iyo ang nanay mo eh. Ano naman yun? Tungkol saan? Tanong ko pero tumayo na siya at humakbang palapit sa malaking tindahan nila kung saan naroon ng mama niya. Hinabol ko siya at pinagilan. Sabihin mo lang sa akin, Sheena, kung alam mo naman. Huwag mong hiramin ang cellphone ng mama mo. Nakakaya. Okay, pero hindi ako chismosa ha. Narinig ko lang kay mama habang kausap niya ang nanay bana mo. Promise, hindi ko iisipin na chismosa ka. Good. Bali, may iba na rin ang nanay mo. Lalaki na ibang laki. Taga Norway daw. Talagang ikinagulat ko yung Kuya Bono. Nalungkot ako pero sinikop ko pa rin kumalma at unawain sila sa abot ng makakaya ko. Walang salitang lumabas sa bibig ko matapos kong marinig kay Sheena yon pero alam kong napansin niyang nalungkot na ako kaya... Bali, alam ko mas mature ka mag-isip kaysa sa akin pero kung sakali lang na hindi mo maintindihan kung bakit nagkaganon ng mga magulang mo, sana magtiwala ka na lang sa kanila. Isipin mo na lang na alam nila ang mga ginagawa nila at huwag mo nang guluhin ang utak mo sa pag-iisip tungkol sa kanila. Tanggapin mo na lang na hindi na kayo buo at magpakatatag ka. Huwag kang gumaya sa ibang kabataan na porket broken family ay naapektuhan din ang mga buhay nila. Bali, gusto kong patunayan mo sa akin na iba ka, na matatag ka, at kung sakali mang ayaw mo nang gawing inspirasyon ng mga magulang mo para matupad ang mga pangarap mo, sana ako, or ibang babae siguro ang gawin mong inspirasyon para sa katuparan ng mga pangarap mo. Noon, Kuya Bono, ay napatitig ako sa magandang mukha ni Sheena at hindi ko napigilang sambitin ang mga salitang ito. Oo, Sheena, pero ikaw lang. Walang ibang babaeng gagawin kong inspirasyon. Ikaw lang. Agad akong nagpaalam kina Sheena at Mama Pearly nung gabing yon dahil hindi na talaga ako komportable. Gusto ko lang umalis pero hindi pa ako uuwi. Gusto ko lang maglakad-lakad ng mag-isa. Pero pagtawid ko ng kalsada ay napalingon ulit ako kina Sheena. Buo sa paningin ko ang bakuran nila, ang bahay nila, ang tindahan at ang mahogany tree sa harapan na may pabilog na mesa at upuan. At naroon pa si Sheena na sa akin nakatingin. Gabi noon kaya't hindi maliwanag ang mukha ni Sheena sa paningin ko. Halo-halong kulay ng ilaw ang nakabalandra sa mukha at katawan niya.
ilaw ng Christmas lights na nakapulupot sa matabang puno ng mahogany. Pero hindi kapaskuhan noon, Kuya Bono. Ginawa na lang talagang palamuti ang Christmas lights para magiging maningning ang harapan ng tindahan nila. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang gabing yon nang malaman kong may iba na rin ang nanay bana ko. Sira na talagang pamilya ko. Pero sa mukha ng babaeng yon na nakaupo sa ilalim ng mahogany, sa kanya ko humugot ng pag-asa at lakas na kahit wasak na ang pamilya ko, ako ay mananatiling buo. Ilang taon pa ang dumaan, first year na ako sa kolehiyo, ganito na ang sitwasyon ng mga magulang ko. May kanya-kanya na silang bahay at buhay. Noong time na yun, Kuya Bono, ay wala na sa piling namin si Tita Angel. Nagsawa din siya sa simpleng buhay na binibigay ni Tatay Lito. Maayos silang naghiwalay. Samantala, si Nanay Bana naman ay kontento at masaya sa kanyang magandang bahay na tinustusan ng kanyang bagong asawang si Isaac na 16 na taon ang tanda sa kanya. Ako, Kuya Bono, ay nanatili sa poder ng tatay ko sa aming simple, pangmahirap na bahay noon. Ikinalungkot ni Nanay Bana na hindi ako tumira sa bahay niya kahit na ilang beses pa niya akong kinumbinsi. Nagtaka din ang mga kaibigan at mga kababata ko kung bakit mas ginusto ko pang manatili sa bahay ng tatay ko samantalang kay laki at kay ganda ng bahay ng Nanay Bana ko. Tanging si Sheena lamang ang nakakaunawa. Kahit hindi ako magpaliwanag na hindi ko kayang iwanan ng tatay ko para magkaroon ng hayahay na buhay sa bahay na may isang dayuhang gusto ding maging tatay ko. Mabait naman si Isaac. Sinadya ko lang talagang huwag maging malapit sa kanya bilang respeto sa aking Tatay Lito. Kay nanay naman ay tuluyan na rin nabura ang hinanakit ko sa kanya simula nung unang pagkakataong dumating siya sa aming bahay. Naglinis siya, nilabhan pa niya ang tambak na maruruming damit namin ng tatay ko. Ipinagtaka ko yun, Kuya Bono, dahil kung tutuusin ay donya-donyahan na siya sa kanyang bahay. May katulong pa nga sila doon pero siya ay nagmistulang katulong sa aming maliit na bahay noon. Ako lang ang nasa bahay noon dahil araw yun ng linggo at kinabukasan ay simula na ng examination sa school kaya nung maghapong iyon ay nagre-review lang ako. Si tatay naman ay nasa kapitbahay lang at nakikipag-inuman. Nakita nila tatay at mga kainuman niya si nanay noong nagsasampay na ito ng mga nilabhan niya. Mula sa bintana ng silid ko ay natatanaw ko si tatay at nakita ko rin ang pagtataka sa mukha ng tatay ko habang pinagmamasdang nagsasampay ang nanay ko. Hindi ko na lang narinig ang mga salita nila pero pagkatapos noon ay nagpatuloy lang din sila sa inuman nila. At hindi yun ang huling pagkakataong nagpunta si Nanay Bana sa aming maliit na bahay, Kuya Bono, dahil ginawa niyang weekly task ang maglaba at maglinis sa aming bahay. Kahit naroon si tatay ay hindi siya nagpapapigil. Madalas din ay dumarating siyang may bit-bit na pagkain, ulam na lulutuin at sa tanghali ay magkakasalo kaming tatlo nakakain. Nahilig naman kasi si Isaac sa sabong. Nag-alaga pa nga siya ng mga manok na panabong sa likod ng bahay nila at tuwing linggo ay umaalis sila ng mga bagong kaibigan niya upang magtupada sa bayan. Unang pagkakataong magsalo-salo kaming tatlo sa pananghalian ay naitanong ni Tatay Lito kay Nanay Bana ang ganito. Hindi ba nagagalit yung asawa mo sa pagpunta-punta mo dito? Hindi. Ano namang dapat niyang ikagalit? Ganito lang ang sagot ni nanay. Ba't mo kasi ginagawa ito, Bana? Hindi sumagot si Nanay Bana. Si tatay ang muling nagsalita. Nagigilty ka ba? Kasi maganda na ang buhay mo. Pero kami, ng anak mo, ganito pa rin.
Hindi pa rin bumuka ang bibig ng nanay ko para magsalita. Nagpatuloy lang sa pagsubo at pagmuya. Hindi ka dapat mag-guilty, Bana, dahil kasalanan ko naman ang lahat. Ako ang dapat sisihin kung bakit mahirap pa rin kami ni Bali. Noon ay naubos na ni Nanay Bana ang pagkain sa plato niya. Mabilis pa rin siyang kumain ng nakakamay lang. Gusto ko ang tanongin si Nanay noon kung ganoon din siyang kumain kapag kasalo niya ang asawa niyang Norwegian. Pero mula talaga nung maghiwalay sila ng tatay ko, naging limitado na ang mga tanong at salita ko sa aking Nanay Bana. At nung tanghaling yun, matapos siyang kumain ay dinala niya sa lababo ang pinggan niya. Uminom ng tubig tsaka pa lang siya nagsalita at sinagot ang tanong ni Tatay Lito. Hindi ako nagigilty, Carlito. Gusto ko lang gawin to dahil wala naman akong ginagawa sa bahay kapag linggo. Maghapon din kasing wala si Isaac dahil pagkatapos ng sabong magsasama-sama pa sila ng mga kaibigan niya. Ito ang narinig kong salita habang nagpupunas si Nanay sa lababo, pero bumalik siya sa upuan niya sa harapan namin ni Tatay Lito. At ang sabi niya, hindi ako nagigilty dahil hiwalay na tayo, Carlito. Nagigilty lang ako kapag nilalaban ko ang mga lumang damit mo, mga brief mo na butas-butas na. Hindi yun pinansin ni Tatay Lito. Ngunit napatitig siya kay Nanay Bana nung bumanat ito ng, Carlito, pwede ba kitang ipamili ng mga damit? Napatitig si Tatay Lito sa mukha ni Nanay Bana pero saglit lang dahil tumayo na si Tatay at naghugas ng kamay sa lababo bago tuluyang pumasok sa tulugan niya. Sinundan siya ng tingin ni Nanay Bana at nung makapasok na ng pinto si Tatay Lito ay dinig na dinig ko ang pagbunot ng Nanay Bana ko ng napakalalim na buntong hininga. Gusto kong tanungin si Nanay noon kung bakit gusto pa niyang ipag-shopping si Tatay samantalang matagal na silang hiwalay. Pero nagsawalang kibo ako. Ako din ay never humiling sa kanya na ipamili ako ng mga gamit ko. Pero wala din akong tamang dahilan upang tumanggi kapag dumarating siya at may mga bitbit ng shopping bags na naglalaman ng mga gamit kong pinamili niya. Mula first year college to third year college ako, Kuya Bono, ay ginagawa yun ni Nanay Bana. Ang pagpunta sa bahay namin tuwing linggo at ipaglaba, paglinis at ipagluto kami ng tanghalian. Tumigil lang siya nung muling makatagpo ng babae si Tatay Lito. Siya naman si Tita Lilibet na nung una ay may isang anak lang nakasama. 3 years old ang batang yon. Pero kalaunan ay nagdatingan pa ang 3 anak at ang panganay ay dalaga na. 16 years old na at sila natural ay kailangan ding pakainin ni Tatay Lito. Noong una sa maliit naming salas natutulog ang 3 anak. Naawa lang ako lalo na dun sa dalaga kaya't naisipan ko nang mag-boarding house na lang sa Batangas City upang sa garon ay magamit nila ang aking kwarto. So nag-boarding house na lang ako sa boarding house ng kaklase/kaibigan kong si Clifford. Noon ko na nagamit ang naipon kong pera sa aking stainless na lunchbox dahil nahihiya akong manghingi kay Nanay Bana ng pang-down ko sa aking boarding house. Noon lang din ako bumili ng cellphone, Kuya Bono, dahil gusto kong may communication pa rin kami ng Tatay Lito ko araw-araw. Mahigit 2 taon namang nakapiling ni Tatay Lito sina Tita Lilibet. Nagkasawaan din sila. That time ay kagagraduate ko lang ng college at kaagad na rin akong lumuwas ng Maynila upang mag-apprenticeship. At sa Maynila, Kuya Bono, ay muli kaming nagkasama ni Sheena. Pero noong mga panahong yon ay magkaibigan na lang kami ni Sheena. Naghiwalay ulit kami nung 4th year college ako dahil sa pinagsilosan niyang babae. Hinayaan ko lang siya makipag-break sa akin kasi pangatlong break na namin yon. Break na ang kasunod ay ang salita niyang kahit hindi na tayo, we'll remain good friends. Hindi naman siya nagbo-boyfriend ng iba,
At ako ay kahit hindi kagwapuhan ay may mga babaeng lumalapit sa akin at pinapatulan ko naman. Pero yung huli talaga, Kuya Bono, ay hindi ko karelasyon at hinintay ko lang na mapatunayan mismo ni Sheena na kaibigan ko lang yon. At oo nga, pagkatapos lagi ng breakup ay friends kami at good friends nga kami nung time na kailangan ko ng matitirahan sa Makati noong mag-apprentice ako. Siya pa ang nag-invite sa akin na makishare na lang sa apartment na inupahan nila ng pinsan niyang si Lady Lynn. Pareho na silang empleyado noon sa Makati City. May 2 kwarto ang itaas ng apartment. Kakwarto ko ang nakababatang kapatid niyang nag-aaral pa lang noon sa college. 2 naman sila ng pinsan niyang si Lady Lynn sa kabilang kwarto. Noon ko, Kuya Bono, nakita ang similarity ni Sheena at ang nanay Bana ko. Pareho silang maalaga. Nung una, ayaw kong labhan ni Sheena ang mga damit ko pero mapilit siya kaya ang nangyari, tinutulungan ko na lang. Magkasalo kami sa isang banyera sa pagkukusot. Ganon din minsan sa pagluluto kaya naman hindi ko napigilan ang sarili kong amuin na naman siya kaya't naging kami na naman. Pero sabi ko noon sa kanya ay ganito. Graduate na ako, Sheena. Wala ka ng karibal sa panahon ko. Kaya sa susunod na hahamunin mo ako ng breakup, hindi na ako papayag. At kapag nagpilit ka pa ring hiwalayan ako, ibig sabihin nun ay kulang talaga ang pag-ibig mo sa akin kaya hindi na kita babalikan. Magmamahal na ako ng iba. Nagkaroon pa rin kami ng mga pag-aaway ni Sheena, Kuya Bono, sa pagdaan pa ng mga taon pero hindi na talaga niya ako hinamon ng hiwalayan. Then nung gabi mismo matapos kong malamang pumasa ako sa board exam, walang ibang tao noon sa apartment kundi kami lang. Tuwang-tuwa at naglululundag si Sheena habang hawak niya ang cellphone niya kung saan niya nabasa ang result mula sa website ng PRC. Niyakap niya ako at hinagkan ng maalab at kami ay natangay. Ako ang nakauna sa kanya at oo, siya din ang nakauna sa akin kaya't noong taong yun din, Kuya Bono, ay nagpakasal kami ng aking mahal na si Sheena. Narito na ako sa Abu Dhabi noong umuwi na si Isaac sa Norway dahil malalala noon ang kanyang diabetes. At isa pa'y matanda na siya. Sa Norway na rin siya pumanaw at dahil doon ay naging byuda ng aking nanay Bana at naging mag-isa na lang sa kanyang napakalaking bahay. At Kuya Bono, tama ang inaasahan nyo. Nagkabalikan sila ng aking tatay Lito pero ayaw ni tatay Lito ang tumira sa malaking bahay ni nanay Bana at ayoko ring patirahin doon sina Sheena at ang mga anak namin kasi ang option ni nanay Bana ay ipamana sa akin ang bahay na yon na tinanggihan ko nga dahil alam kong si Isaac ang gumastos doon. Napilitan si nanay Bana na ibenta ang bahay at lupa niya at pinarenovate na lang niya ang maliit na bahay ng aking tatay Lito kung saan sila muling nagsimulang maging maligaya at sa maniwala at sa hindi, Kuya Bono, ay nagkaroon pa ako ng kapatid. Hindi nagkaanak si nanay Bana kay Isaac dahil daw sa diabetes ni Isaac. Hindi raw gaanong tinitigasan kasi. Marahil ay tadhana talaga ang nagpasya na ang tatay at nanay ko ang siya pa rin magkasama sa kanilang pagtanda. Pasensya na lang kayo kung nakulangan kayo sa kilig o yung mga eksenang dapat ay kinilig kayo. Pero sana po ay ma-appreciate nyo na kahit na maraming beses kaming nag-break ni Sheena at nakipagrelasyon pa nga ako sa iba, pero sinikap ko pa rin yung babaeng ayokong mawala ng tuluyan sa buhay ko ang siya ko pa rin mapakasalan.
Walang garantiya na kami habang buhay pero kung sakali man ay nakakasiguro ako na hindi sa akin magmumula ang problema. At sana'y natuwa din kayo sa muling pagbabalikan ng aking nanay at tatay kahit na ako mismo ay hindi ko na talaga inasahang mangyari pa. Hindi ko ikinatuwa ang pagkawalan ni Isak pero natuwa ako na sa bandang huli ay ang nanay Bana ko at tatay Lito ko pa rin ang magkasama. Oo, habang tumatanda ay nababawasan yung init ng pag-iibigan, pero yung respeto sa isa't isa at sa sarili, alam kong mapapanatili ko itong walang mantsa. Paninindigan ko rin ang pangalan kong Wolfram, matatag, matibay, at may halaga. Hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat kung mababasa mo rin ito sa iyong programa. Gumagalang, Bali. Kaugot na Bali, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. And don't worry, naiintindihan naming lahat kung bakit kulang sa kilig ang iyong paglalahad ng kwento sapagkat ikaw ay lalaki, macho at hindi talaga hindi mo talaga magiging master ang pagpapakilig ng mga damdamin. At isa pa, naiintindihan ko rin na kapag ikaw ay kontento na sa buhay mo na may asawa at meron ka na ring edad, ay parang baliwala na yung mga kilig moments eh. Iba na yung trip mo, hindi ba? And yes, na-appreciate namin yung pagkabuong muli ng mga nawasak. Yung relasyon ng nanay at tatay mo at yung relasyon niyo rin ng asawa mong si Sheena na kahit na ilang beses kayo naghiwalay ay kayo pa din. Kung minsan nasa mindset lang yan hindi ba? And congratulations din sa pagtupad mo ng iyong unang pangarap na maging engineer. Wolfram, sa mga tinatamad ng mga Google, ay isang metal. Ito ay ang ibang pangalan ng tungsten ba o tungsten. Pasensya na, hindi ko na-research yung tamang bigkas ng tungsten. At ito ay matibay na elemento. Kagaya mo nga. At again, maraming salamat and congratulations, Kahugot na Bali. At sa ating mga shoutout, hindi tayo nakapag-post sa Facebook. Kaya tumingin tayo dito sa kwento ni Nicole, ang nakaraang kwento dito sa SIT Somewhere Inside. Baka sakaling meron ditong nagpa-shoutout. Melvin Salikob sabi niya, malayo talaga mas nagagandahan ako sa mga kwento dito sa SIT kaysa sa DKB at Kahugot. Galing ni Sir Nino, sana ikaw rin Sir, padala mo kwento ng pag-ibig mo. Salamat. Okay. Shout out dear Kuya Bono, Soroman Kabasag. Sana kwento naman ni Kuya Nino, sabi naman ni Mariel Balusdan. And ang mahirap talaga dito sa YouTube ay yung mga handle sa mga nababasang pangalan. Sobrang na-inspired ako sa kwentong ito at saludo ako sa iyo at sa inyo ng Kuya Nicole at Kuya Nino, Mariel Balustan. Ang ganda ng kwento mo, Nicole, from Rags to Riches. God bless. Alma Bautista, shout out to you. Nakakaiyak po ang story nyo, Sir Nicole. Mahirap man pero nakuha nyo pong magtagumpay. From Jesse Remapilio, Uray naklang sunggar. God bless your family, sir. Salute. Sabi naman ni Donna Daraway. True, Nicole, ang kapatid mo ang dakila sa kwento and hoping na sana kahit pamilyado ka na ay hindi pa rin magbabago ang turingan ninyo at sana wag na wag ding pagdamutan ng asawa mo sapagkat malaki ang parte ng kapatid mo sa tagumpay. Sabi ni Rooftop Garden. Yan ang pangalan. Totoo talaga ang kasabihan, kung sino pa ang kadugo mo, sila pa ang mangda-down sa iyo. But God is good all the time. Mula naman kay Angeli Tawana. Okay?
I'm a silent listener mo, Kuya Bono, at ito ang first time ko na mag-comment. Naiyak ako at na-inspire sa kwento ng buhay ni Nick. The best story so far. Ang daming matututunan from being a bawag. Marami pa rin mangkukulam at mambabarang ngayon at mas magaling na mga millennials na black magic kasi meron na tayong mga internet connection, mas madali na ang research. Kinirog 3526, medyo hindi ko gets. Naiyak ako sa kwento. Sabi naman ni Andal Miao Lawin at Jenny Navarro, salamat kay Bono sa news story, ang ganda ng kwento. Marami. Kay Jenny, thank you. John Louis Taroma, ganda ng kwento buhay, Kuya Bono, salamat, nakaka-inspired. And God is good, napakagandang story ng buhay ninyong magkapatid. Sana one day marinig din namin ang love story ni Nino, Nena Sadja. Ang problema ay hindi siya nag-aral. Di ba, ano bang tawag doon? Braille? Yung book ng mga may kapansanan sa paningin. Hindi siya nag-aral. So, probably hindi na siya nakakasulat. So, siguro kailangan niya ng ibang tao na magsulat ng kanyang kwento. Pero syempre, ako gusto ko rin mabasa yung kanyang kwento. Hindi ba makahugot? And again, ayun, naligaw tuloy tayo. Kwento nga pala ng kahugot nating si Bali, itong pinag-uusapan natin. So, Bali, again, maraming salamat. Engineer Bali nga pala. Thank you so much for your story. Sa mga kahugot nating nagbabalak pa rin mag-send ng mga kwento, panoorin nyo lang yung video na nakalagay sa bawat dulo ng kwento sapagkat doon ay may pagtuturo kung paano, ano mga dapat i-consider, ano ang dapat gawin at kung saan ipapadala ang inyong mga kwento. Email, hindi sa messenger. Again, mga kahugot, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.